Ngayong umaga, mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos. Sino sa inyo masaya kayong naaalala kapag naglalaro kayo ng bata kayo? Naalala niyo pa ho ba yun? Gaano kasaya yung paglalaro niyo ng bata kayo? Sobrang saya, no? Alam niyo, nung bata kami, ang mga laro ay habulan, taguan, tumbang preso, luksong baka, luksong tinik. Ang mga bata po noon napaka-active. Kaya yung mga bata noon, mga bata nung unang panahon namin, maraming peklat. Nasusugatan, nadadapa, nasusugatan. Yung mga bata po ngayon, pag naglalaro, hindi na po masyadong napapagod kasi nasa harap na lang sila ng computer or gadget nila. At doon na lang sila naglalaro. Sobrang saya maglaro ng bata. Naalala ko, minsan, na-experience yun na yun na nalimutan nyo nang umuwi. Kakalaro. Nalimutan nyo na. So, nagsisimula kayo, naghahabulan kayo magkakaibigan, tapos madilim na pala, di ka pa nakakauwi. Ang susunod na eksena noon, una, naghahabulan kayo magkakaibigan. Ngayon, nanay mo nang humahabol sa'yo. Sino naka-experience yan? Yung may pamatpat na yung nanay mo, hinahabol ka kasi nalimutan mo nang umuwi. Sa paglalaro, masaya ito, pero pwede kang masaktan. Pwede kang madapa, masugatan, magkapeklat, o mapalo ng magulang. Yan po yung sa paglalaro. Sino rin nagsasabi na masaya maglaro, masarap magmahal? Sino nagsasabing masarap magmahal? Ay, tahimik. Sino nagsasabing masarap magmahal? Talaga, ha? Katatapos lang po ng February. Pero meron ho ba ritong nagmahal at nasaktan? Pagkatapos mo magmahal, nasaktan ka lang. Alam niyo mo, madalas, nagmamahalan ang tao, hindi niya alam sa dulo pala noon, masasaktan lang siya. Pwede pala ang tao masaktan sa pagmamahal. Pwede palang nagsisimula, nagmamahalan, masarap, sa pakiramdam, sa dulo, masasaktan pala siya. Yun po ang malungkot sa pagmamahal. At sa buhay na ito, hindi po maiiwasan na mararanasan natin ang masaktan. Tama po ba? Hindi maiiwasan, mararanasan natin ang masaktan. Pero anong klase kang tao? Alin ka sa dalawa? Meron pong taong madaling masaktan at may tao rin na hindi madaling masaktan. San ka doon? San ka rito? Ikaw ba yung taong madaling masaktan na balat sibuyas, na konting biro lang sa'yo, nagdadamdam ka na? Hindi ka lang napansin? Sumasama na ang loob mo? Ikaw ba yung balat sibuyas? O ikaw yung manhid? Yung manhid, alam niyo po ang maganda sa manhid, hindi siya madaling masaktan. Ang problema lang sa manhid, minsan nakakasakit na siya, hindi pa niya alam. Kasi manhid siya. No, saan ka sa dalawa na yan? Saan ka sa dalawa na yan? Sana hindi yung balat sibuyas o manhid. At kapag ikaw ay nasaktan, kapatid, pag nasaktan ka, na-hurt ka, ano gagawin mo? Ano gagawin mo pag na-hurt ka? Buti kung iiyak, salamat kung iiyak ka, kasi nasaktan ka nga di ba? Ikaw ba yung taong pinag-usapan ng iba? Pinag-usapan ka? Nasaktan ka? O pinaasa ka lang, hindi naman ginawa yung pinangako sa'yo? Nasaktan ka? O ikaw yung taong pinagkaisahan? Pinagkaisahan ka? Nasaktan ka? Anong gagawin mo pag nasaktan ka? Kadalasan ang tao, the usual behavior of people when they get hurt is they hurt others as well. People tend to retaliate when they get hurt. Normal ng tao yan. Normal ng tao yan. Kaya importante po ang tao mag-heal. Kasi unless a person that is hurt will heal, they will hurt others as well. May kasabihan pong hurt people. Yung sugatan, may tsansang manunugat din siya. Kaya importante, gumaling ka. Sabi mo sa katabi mo, importante gumaling ka. Importante gumaling ka. At kung tayo po ay nasasaktan, na hurt po tayo, meron pa ba tayong mapapalang mabuti doon?
can we get something good out of getting hurt? Meron pa kaya? Kung ikaw ay masasaktan, kapatid, may hurt ka, can we still get something good out of getting hurt? Meron pa kaya tayong makukuhang maganda kung tayo man ay nasaktan na? Meron pa kaya? Yan ang pong pag-uusapan natin ngayong umaga. Ang title po ng message today is, Ouch. Na-hurt ka eh. Ouch. At pupunta po tayo sa sulat ni Apostol Pablo. Minsan si Apostol Pablo po'y sumulat sa mga taga-Korinto. At sa kanyang sulat, hindi po maiwasan na masaktan niya po ang kalooban ng mga taga-Korinto. Kasi po, ikinukorek po niya yung pagkakamali ng mga Corinthian believers. Yung mga mananampalataya sa Korinto, gusto niya pong ituwid, kaya hindi po maiwasan na sa sulat niya, masaktan niya sila. Pero dun sa sulat na yon, mga kapatid, nakita rin ni Pablo ano ang naging magandang bunga nun sa kanila. At basahin po natin ito. Sabi po dyan, I don't feel bad anymore, even though my letter hurt your feelings. Sabi niya, hindi na masama ang pakiramdam ko, bagamat nasaktan ko yung feelings nyo. I did feel bad at first, but I don't now. Hindi na ngayon. I know that the letter hurt you for a while. Now I am happy, but not because I hurt your feelings. Hindi ako masaya dahil nasaktan ko ang feelings nyo. It is because God used your hurt feelings to make you turn back to Him, and none of you were harmed by us. None of you were harmed by us. Sino sa inyo naniniwala na kayang gamitin ng Diyos ang hurt feelings mo sa ikabubuti mo? Sino naniniwala doon? Sabi po dyan, God used your hurt feelings. Pwede pala kapatid na kapag nasaktan ka, may mabuti ka pa ring mapapala dyan. God can use your hurt feelings. At bakit minsan hindi magamit ng Diyos na makabuti sa atin yung hurt feelings natin? Bakit kaya minsan hindi magamit ng Diyos na makabuti sa atin yung hurt feelings na yan? Bakit kaya? Hindi po yan magamit ng Diyos kapag tayo po ay laging natatangay ng damdamin. Kapag yung damdamin po natin ang nangibabaw sa atin, hindi po magamit ng Diyos yung hurt feelings na yan. When our feelings would overwhelm us. Kaya importante po, ma-overcome natin yung feelings na yon na nasaktan ho tayo. So, paano ba natin ma-overcome yung feelings na tayo ay nasaktan? May nakasakit sa'yo, ginawang ka ng hindi maganda, masakit sa feeling yun. Pero paano mo mapapagtagumpayan yun para magagamit ng Diyos yung hurt feelings na yun sa maganda sa buhay natin? Unang-una pong dapat nating gawin para po tayo, sino dito gusto nyo pong ma-overcome ang hurt feelings na yan? Una pong gagawin natin, we need to turn back to God. Sabi niya doon, God has used your hurt feelings to turn you back to God. Importante pong bumalik tayo sa Diyos. Kasi ang tendency po natin ganito, pag tayo nasaktan, imbis na babalik tayo sa Diyos, babalikan natin yung nakasakit sa atin. Huwag mong balikan yung nakasakit sa'yo, bumalik ka sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, bumalik ka sa Diyos. Bakit kailangan kong bumalik sa Diyos, Pastor? Bakit kailangan kong bumalik sa Diyos pag ako nasaktan? Kasi Diyos po ang magpapagaling sa atin. When we turn back to God, He will be the one to heal us. It will be difficult to heal all by yourself when you're wounded. Ulitin ko. It will be difficult for you to heal by yourself if you're wounded. Mahihirapan kang gumaling sa sarili mo lang pagsugatan ka. Kailangan mong pumunta sa Diyos para ang Diyos ang magpagaling sa'yo. Diyos ang magpapagaling sa'yo. Tingnan niyo po sabi sa Bible, sino ba ang Diyos? He heals the brokenhearted and bandages their wounds. Ang Diyos daw po ang gumagamot sa sugat natin at siya po ang nagbibigay lunas sa ating mga pusong sugatan. Kapatid, ang Diyos pala magpapagaling sa atin. Gaano man kasugatan ka ngayon, kapatid, huwag mo na itaas ang kamay mo kung sugatan ka. Niloko ka, pinaasa ka, inaway ka. No? Gaano ka man kasugatan, ang Diyos ang kayang magpagaling sa'yo. Minsan, ang masakit yung hindi mo nakikitang sugat eh. Yan, yung sugat ng kalooban eh.
kayang gamutin ng Panginoon yan. God can heal your hurts. Kaya niyang gamutin yan. Pero you need to turn back to God. Lord, sugatan ako ngayon. Lord, pwede ba akong lumapit sa iyo, Lord? Lord, gusto kong lumapit sa iyo para gamutin mo ako, Panginoon. Kasi sugatan ako eh. It's hard to heal all by yourself if you're wounded. Importante, bumalik ka sa Diyos at pagagalingin ka ng Panginoon. Amen po ba doon? Pagagalingin ka ng Panginoon. Pangalawa, how to overcome our hurt feelings. Turn back to God. Balik ka sa Diyos. Kasi siya ang gagamot sa'yo. Siya ang magpapagaling sa'yo. Kasi pag hindi ka gagaling, makakapanakit ka ng iba. Pangalawa, don't let the hurt turn into harm. Pwede palang masaktan ng tao nang hindi siya napapahamak o nasisira nito. Pwede kang, pakinggan niyo po ako pwede kang masaktan nang hindi ka nasisira. Tama po ba? Pero pwede kang masaktan at makasira. If you will let the hurt turn into harm, do not let the hurt turn into harm. Ano pong sabi ni Paul? Sabi niya, ulitin ko lang po, I don't feel bad anymore even though my letter hurt your feelings. I did feel bad at first, but I don't now. I know that the letter hurt you for a while. Now I am happy. But not because I hurt your feelings, it is because God used your hurt feelings to make you turn back to Him. None of you were harmed by us. None of you were harmed by us. Pwede ka palang masaktan nang hindi ka na-harm. Pwede pala yun. We may get hurt na hindi naman tayo na-harm nun. Kaya importante, iingatan po natin ang sarili natin pag tayo po ay nasasaktan. Na hindi po ito mag-cause ng harm sa atin. Ang naaalala kong classic example niyan ay si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer po ay pinagkaisahan ng mga kapatid niya. Binenta siya. Binenta siya ng mga kapatid niya, naging alipin siya, nakulong siya, maraming hindi magandang nangyari sa kanya dahil sa ginawang hindi maganda sa kanya ng kanyang mga kapatid. Pero alam niyo ho, bagamat gano'n, na-hurt po siya, hindi siya nag-cause ng harm sa kanyang mga kapatid. Bakit? Dumating ang panahon, nagbaliktad pong sitwasyon. Naging gobernador na po siya ng Egypt. At ang mga kapatid niya ay kailangang lumapit sa kanya para humingi ng tulong dahil may matinding tagutom. Kinakailangan nilang makakain. Ngayon ang sitwasyon, pwede na niya pong gantihan yung mga kapatid niya. Tama po ba? Kasi makapangyarihan na siya eh. At yung mga kapatid na niya ang walang-wala. Walang-wala na yung mga kapatid niya. Siya na ang may pagpapala, siya na ang may kapangyarihan, pwede na niyang gantihan. Pero hindi niya po yun ginawa. Hindi niya hinayaan na yung hurt na yun ay makaharm pa sa iba. Hindi niya hinayaan. Doon po natin mapapagtagumpayan yung hurt when we do not think of harm. Nung lumapit sa kanya yung mga kapatid niya, tinulungan po niya. At minahal po niya. At ang sabi niya, as for you, you meant to harm me, but God intended it for a good purpose, so He could preserve the lives of many people, as you can see this day. Do not let your hurt harm you. Huwag mong hayaan na ito, pwede ka namang masaktan nang hindi ka nasisira nito. Do not let, kailan mo malalaman na nasisira ka ng hurt na yan? Kapag nag-iisip ka na ring mang-hurt ng iba. Kailan mo malalaman na nasisira ka na ng hurt na yan? Kapag naiisip mo na ring mang-hurt ng iba. Kapatid, do not let your hurt turn into harm, na maging harm siya. Sabi ni Joseph, you intended harm, but God has a good purpose. Kapatid, we can still get something good out of getting hurt. Amen po ba doon? Pangatlo, turn back to God. Doon ka gagaling. Doon mo lang ma-overcome yung feelings na yun. Kasi masakit yung feelings na yun eh. Turn back to God. Balik ka sa Diyos kasi siya magpapagaling sa'yo. At pagbalik mo sa Diyos, huwag mong papayagan na yung hurt na yun ay mang-harm pa sa'yo o sa kapwa mo. Huwag mong papayagan. Huwag mong papayagan. Kasi pag pinayagan mo, maninira yun eh. Maninira yun.
Do not let the hurt turn into harm. At pangatlo, give the benefit of the doubt. Give the benefit of the doubt. Ano ibig sabihin niya? Baka naman, hindi sinasadyang masaktan ka, kapatid. Pwede bang makasakit ang kapwa niya nang hindi naman sinasadya? Pwede ba yon? Hindi naman sadya. Give the benefit of the doubt. Hindi naman sinasadya. Tingnan niyo si Paul, sinabi niya, although intentionally, pinapakita niya yung intention niya rito. Ano yung intention niya? Intention ko na kayo ay ituwid. Pero sa pagtutuwid, masasaktan kayo, pero hindi ko intensyon na saktan kayo. Yun yung sinasabi niya. Sabi niya, I don't feel bad anymore, even though my letter hurt your feelings. I did feel bad at first. So sinasabi ni Paul dito yung intention niya. Hindi rin maganda sa pakiramdam ko sa una na kayo ay nasaktan. Kasi hindi ko naman gusto nasaktan kayo. Yun yung sinasabi niya, wala akong intensyon na saktan kayo. Minsan may mga tao sa buhay natin, wala namang intensyon saktan tayo, pero nasaktan na tayo. Tama po ba? Hindi naman nila intensyon, pero nakasakit na siya. Let me give you an example. Magandang intensyon, pero nakasakit na. Ito, kilalang kilala to ngayon. People may hurt others even when they have good intentions. Ito, si Kuya. Kilala yun yan eh. Di ba? Kilalang kilala ho yan ngayon, pambihira. Ito ang aking sa kanya, take. Una, si Kuya naniniwala ako, authentic ang pagkakristyano niya. Bakit? Naaalala niyo eksaktong araw na born again siya eh. Kayo naaalala niyo ba yung araw na yon? Ako naalala ko. October 2, 1989. Tinanggap ko si Lord. At binago niya ang buhay ko. Alam niyo ho, siya, alalang-alala niya, March ganito, 2009. Alalang-alala niya, pati yung words na sinasabi niya. Nung time na tinatanggap niya si Lord, na sinusuko niya yung buhay niya, ano sabi niya? Lord! Sabi niya, padama mo naman na mahal mo ako. Di ba? Alam niya yun eh. Di ba? At hindi lang yun, nabago yung buhay niya. Nabago talaga. At naninindigan siya sa matuwid. Ang maganda nga eh. At gusto niya i-share ang Panginoon sa tao. He has good intentions, authentic faith in God. Now, there was a problem. Ang problema, magandang intention niya, pero it hurt a lot of people. You don't do it in social media. Because not every people are the same. Siguro sa context na to ng simbahan, baka mapapag-usapan natin yun. Pero when you bring it out in the open, baka may mga taong hindi yun mauunawaan ng basta-basta. So strong words. He has good intentions, authentic faith in God, but he's sharing it without wisdom. Ano po sabi sa Bible? Instead, speaking the truth in love. Bakit to kailangan yung truth sabihin ng may pagmamahal? Bakit? Bakit? Kasi, masakit ang katotohanan eh. Di ba? The truth hurts. Kapag walang love ang truth, napakasakit niyan. Kaya sinasabihan po tayo ng Bible that speak the truth in love. When you speak the truth in love, you speak with wisdom. You speak with wisdom. Hindi sinasadya. Masyadong mainit sa Panginoon. Pambihira. Nakakasakit. Recently, mayroon po experience niyan. Naaalala ko, December 1. Talagang naalala ko, December 1. Bakit? Pinicturan ko eh. Pinicturan ko. Give the benefit of the doubt. Yeah? Punta akong bangko, yung ibang bangko kasi may kiosk eh. Meron ng, pipindot ka na lang. Ito wala. Pagpasok mo, para ka nasa Mercury, may number. Di ba? At ang problema, yung number, dalawang klase lang yung number. Isang regular number at isang priority number. Nung papasok na ako sa bangko, nakita ko yung kamay ng gwardya. Hindi niya malaman kung anong number kukunin niya, kung priority o regular. Gumaganong-ganon siya. Hala. So pagpasok ko, hindi niya malaman kung anong number bibigay. Ang binigay sa aking number, priority. Hindi pa ako senior. Di na-hurt ako. Diba? Nakaka-hurt naman niya, kuya. Okay lang maging senior eh. Maganda maging senior. Kung senior ka na talaga.
Pero kung hindi ka pa senior, binigyan ka ng number ng senior, anong pakiramdam nun? Anong feeling nun? Nakaka-hurt. Di ba? Nakaka-hurt. Kaya pinicturean ko talaga. Mamihira, sakit nun ah. Gusto ko maalala. Di ba? Ang sakit nun, di ka pa senior. Binibigyan ka na ng senior na number. Mamihira yan. Pero naisip ko na lang, baka iniisip lang niya kung paano niya ako. Diba, mamaya senior na pala ako, tapos binigyan akong regular number. Gusto lang niya, inisip ko na lang, benefit of the doubt. Baka gusto niyang maging matulungan niya ako. Buti na lang ganun. Kasi kung hindi, pero may lesson akong natutunan dyan. Pag uwi ko, sabi ko sa asawa ko, kulayan mo nga ang buhok ko. Sabi ko ganun. Mukha na ba talaga akong senior? Sabi ko ganun. Nakakainis naman, sabi ko ganun. Pero kung seseryosohin mo, baka hindi naman niya sinasadya. Ikaw din naman may kagagawan. Mukha ka ng matanda talaga. Diba? Tapos ikinasasama ng loob mo. Kapatid, minsan hindi sinasadya, nasasaktan tayo ng iba. Amen po ba? Huwag natin masyadong damdamin yung bagay na yun. Ano? So what can we get out of getting hurt? Ano ba mapapala natin kapag tayo po ay nasasaktan? Can we still get something good? Of course. Una po, kapag tayo nasasaktan, tayo ay natatauhan. It awakens us. The reason pala tayong mga tao, pag tayo po'y nagkakamali, nasasaktan tayo, or may maling nagawa sa atin, nasasaktan tayo, para matauhan po tayo. Para matauhan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong matauhan. Ang goal ay hindi para saktan ka. Ang goal para matauhan ka. Di ba? Nagmahal ka, nasaktan ka, hindi ka pa rin natatauhan hanggang ngayon. Di ba? Yun pa rin ang gagawin mong pagkakamali, magmamahal ka pa rin ng mali. Yeah. Masasaktan ka na naman, kailan ka matatauhan? It will cause pain in your life until you awaken and see the truth na ikaw ay nagkakamali. Ano? It awakens us. Naalala ko dyan yung tao, minsan kailangang masaktan para matauhan. Minsan. Minsan ang tao, papaabutin pa niyang masaktan siya ng masaktan para lang matauhan siya. Kasi yun yung tao eh. Alam niyo ho, naalala ko dyan yung prodigal son. Naalala niyo yung prodigal son? Yung prodigal son po, buhay pa yung tatay niya, hiningi na niya yung mana. Di ba nakaka-hurt yun? Buhay ka pa, hiningi na yung mana. Di ba binibigay lang yun pag namatay na? Buhay pa, hiningi na yung mana. Sobrang sama. O, tapos ang ginawa niya, inubos niya yung kanyang mana sa kamunduhan, sa kasalanan, hanggang walang-wala na siya. Wala na siyang kaibigan, wala na siyang makain. Ang saklap nun ha, wala ka ng pera, wala ka pang kaibigan. Diba? Kaya yung kaibigan mo, malalaman mong kaibigan mo pag wala ka ng pera. Di ba? Pag wala ka ng pera, kaibigan mo pa rin siya. Yeah. Wala na siya, wala na talaga siya. Ngayon, he had spent everything when a bad famine spread throughout the whole land. Soon, he had nothing to eat. Wala na siyang makain. Wala na siyang kaibigan, pera, etc. He went to work for a man in that country and the man sent him out to take care of his pigs. Siya po ay nagtrabaho bilang tagapag-alaga ng baboy. At dahil wala na siyang makain, he would have been glad to eat what the pigs were eating. But no one gave him a thing. Gusto na niyang kainin yung pagkain ng baboy. Imagine niyo yun, napakasakit na nito. Yeah. Dati rami mong pera, dati nanlilibre ka pa, ngayon hindi ka na makakapanlibre kahit pagkain na ng baboy gusto mo nang kainin. Yeah. Napakasakit niyan. Walang magbigay sa'yo. At dahil doon sa pain na yon, kapatid, natauhan siya. Ano po sabi diyan? Finally, he came to his senses. Natauhan siya. Pag tayo pala nandun na nasasaktan na tayo, doon tayo natatauhan eh. Ay, baon na pala ako sa utang. Di ba? Baon na pala ako sa utang. Doon ka lang matatauhan. Finally, he came to his senses and said, my father's workers
have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. Natauhan siya na nagkasala siya sa Diyos at sa tatay niya. At nagsisisi na siya. Kapatid, tayo sa buhay natin, minsan kailangan nating masaktan para matauhan tayo. Para matauhan tayo. Di ba kayo nagtataka sa sermon? Nakikinig ba kayo minsan ng sermon na parang pinatatamaan ka ng pastor? Nangyari na sa inyo yun na, ba't ganun parang ako'y tinitira ng pastor ah. Parang ang sakit ah, parang ako yun ah. Di ba? Pero sa totoo, wala namang malay ang pastor sa ginagawa mo o nangyayari sa'yo kasi hindi ka naman niya sinusundan-sundan kung anong ginagawa mo. Yeah. Kaya lang, ang salita ng Diyos minsan magiging masakit para lang tayo matauhan. Diba? Ang sakit eh. Sabi nga, ang Bible daw, ang salita ng Diyos is like a two-edged sword. Yeah? Masasaktan ka eh. Pero pag nasaktan ka, dun ka naman matatauhan. Dun ka naman magbabago. Dun naman magiging maayos ang buhay mo. Kaya okay lang masaktan. Sabi mo sa katabi mo, okay lang masaktan. Basta matauhan. Basta matauhan. Hindi yung nasasaktan tas hindi naman natatauhan. Di ba? Kaya pag nakikinig po tayo ng Word of God, tinatamaan tayo para matauhan tayo. Ano? It awakens us. Pangalawa, so tayo po, pag tayo po na-hurt tayo, tanungin natin, Lord, ano bang kailangan kong maintindihan? Napapatanong ka ba pagka ganun, yung pag nasasaktan ka, Lord, anong kailangan kong maintindihan? Kasi ang lagi nating sagot, hindi ko talaga siya maintindihan. Di ba lagi tayong ganun? Hindi ko talaga siya maintindihan. Yung ka-office mate ko na yan. Nakakasakit lagi yan. Ang tanungin mo na lang ganito, Lord, anong kailangan kong maintindihan? Anong kailangan kong maunawaan dito, Lord? And then, it will awaken you. Pangalawa, it develops your character. It builds your character. ABC lang po yan. Ano? It builds your character. May dinidevelop pala ang Diyos sa'yo kapag nasasaktan ka. Na doon sa pamamagitan ng hurt na yon, lalo kang mag-grow doon. Sino dito gusto mag-grow? Hindi tayo nag-grow sa mga bagay na madaling maranasan. Madalas nag-grow tayo doon sa mahirap ipaliwanag na karanasan. Kung saan tayo nahihirapan. Ano? It builds our character. Ano po sabi diyan? Not only so, but we also glory in our suffering. Maybe this suffering is a suffering that is out of your control, na ikaw ay may pagsubok o ginawa ng hindi maganda sa iyo ng kapwa mo. Ano man itong suffering na to. Because we know that the suffering produces perseverance, character, and character hope. Dinidevelop pala tayo ng Diyos kapag tayo nandun sa hindi magandang sitwasyon. Nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, dinidevelop ka lang ni Lord. Kapatid, dinidevelop ka ni Lord. Kaya ang tatanong mo, Lord, ano bang babaguhin sa akin? Yeah. Hindi yung, Lord, baguhin mo nga yan. Lord, anong babaguhin sa akin, Lord? Kasi dinidevelop ka ng Panginoong Diyos. Dinidevelop yung karakter mo ng Panginoon. God is developing you because kapag hindi po, your hurt can either develop you or destroy you. Pwede kang sirain yan eh. O i-develop niyan. Kapatid, may gustong i-develop ang Panginoon sa atin kapag nasasaktan tayo. Kaya tatanong natin sa Panginoon, Lord, ano bang babaguhin sa akin? Ano bang babaguhin sa akin, Panginoon? God is developing you. Pangatlo, it comforts others. What can we get from getting hurt? It awakens us. It builds our character. Nade-develop tayo, nag-grow tayo, binabago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng hurt na yan. Yeah, babaguhin niya ng ugali natin, ang pananaw natin magiging mas maayos. At hindi lang yan, magiging blessing tayo sa iba. Sino dito gusto maging blessing sa iba? Huwag mong sayangin yung pain na naramdaman mo. Masakit ang masaktan eh. Pero minsan nasasayang yun. Bakit? Hindi naman napakinabangan ng iba. Hindi nga natin nakita yung ganda ng plano ng Diyos kung bakit natin pinagdaanan yun. Kapatid, pinagdaanan mo yun para
the moment na magtagumpay ka doon, makatulong ka rin sa iba. Si Peter ay nakaranas po na masaktan dahil nabigo siya. Masakit mabigo Bakit? Si Pedro po ay 3 ulit niyang itinatwa ang Panginoon. Masakit yun. It hurts. Bakit? Si Peter ay bida-bida po yan sa mga alagad. At bida-bida siya. Kailangan siya ang pinakamagaling. Pero at this point, wala po siyang may pagmamalaki. 3 times niyang itinatwa ang Panginoon. So napakasakit ng failure na yon. Pero sabi ng Panginoon, ito po ang sabi ng Panginoong Yesus, "But I have prayed for you, Simon," referring to Peter, "that your faith will not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers." At kapag nakabalik ka na, napagtagumpayan mo na yung mabigo na at mapait na karanasan na yan, masakit na karanasan, palakasin mo ang mga kapatid mo. Maging blessing ka sa iba. Sige po. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging blessing ka sa iba. Maging blessing ka sa iba. Minsan hindi natin naiisip na blessing yung masaktan Di ba? Hindi natin naiisip yun. Pwede bang maging blessing yun? Masakit But it can be a blessing. Why? It develops your character. It awakens you. And not only that, it makes you ready to comfort others. To be a blessing to others. Strengthen your brothers, sabi ng Panginoon. Kaya mo pinagdaanan yan, kapatid, para matulungan mo yung may mga pinagdadaanan na ganun din sa napagtagumpayan mo. Kaya mo yan napagtagumpayan para yung iba na nandoon, matulungan mo. Ka mag-alala sa kabiguan. Galing na ako dyan. Nagtagumpay ako. Kaya mo rin yan, kapatid. Di ka pababayaan ng Diyos dyan. Kapatid, pwede ka maging blessing. The moment pagalingin ng Diyos yung hurt na yan at gamitin ng Diyos ang hurt na yan para makatulong ka sa iba. Pwedeng gamitin ng Diyos yan. Amen po ba? Pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya kapatid, don't waste your pain. Napakasakit na nga Nasayang pa. Diba? Don't waste your pain. Use it to help others, to heal others as well. Parang iba gumaling din. Kapatid, maraming taong sugatan sa mundo. Kaya tayo ginagamot ng Diyos para makatulong tayo sa iba. Na sila na nasasaktan din at nahihirapan, ay matulungan nating mapagtagumpayan nila yon sa pamamagitan ng Panginoon. Amen po ba? Na siya rin nagpagaling sa atin. Don't waste your pain. Alam niyo po, kahit saang lugar pwede ka masaktan, kahit sa church nga Pero wag mong sayangin yun. Wag mong sayangin. Hayaan mo na yung bagay na yon ang magbigay sa iyo ng pagkakataon maging blessing sa iba. God can heal our hurt feelings. Kapatid, kung ikaw ay hurting ngayon, sugatan ka, kaya kang gamutin ng Diyos. Turn back to God. Bumalik ka sa Kanya. Turn back to God. And do not let your hurt turn into harm. Huwag mong hayaan na maging harm yun sa'yo. At kapatid, give the benefit of the doubt. At isa pa, hindi ka lang kayang gamutin ng Diyos, kayang gamitin ng Diyos yung hurt feelings na yan. The moment you are able to overcome those feelings, kayang gamitin ng Diyos yung feeling na yan. We can get something good out of getting hurt. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin. We can get something good. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Today is Communion Sunday. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Once again, church, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay para sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah, God. We worship you po, God. Puri ka namin, O God. Now together we sing. How beautiful, how marvelous is your name, Jesus. How powerful, O God.
How powerful. How powerful, how excellent is your name, Jesus. Hallelujah. Let's take our communion elements. At alam niyo po, ang Panginoong Yesus ay hindi rin po na-spare na masaktan. Ano ho? Siya po ay nasaktan din. Pero alam niyo po, maganda sa Panginoon, siya po ay nagpatawad. Sa oras na to, ang mensahe ng Panginoon sa atin ay mensahe ng pagpapatawad. Kapatid, baka meron kang patatawaring tao na nakasakit sa'yo. Doon ka lang gagaling pag nagpatawad ka. At tayo po na magkukomunyon, haharap sa Diyos, nandito tayo dahil natanggap natin ang kapatawaran ng Panginoon. At ang Panginoon, nung siya po'y nasa krus na, pinahihirapan siya ng mga tao, sinasaktan siya. Deserve ba niya yun? Hindi. Hindi niya deserve yun. But people are hurting Him. People are hurting Him. Pero alam niyo po, nung nagsalita na siya sa krus, ang una niyang sinabi ay ito. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Hindi nila ginagawa nila, Ama. Patawarin mo sila. Nagpatawad ang Panginoon. Kung ang Panginoon ay nagpatawad, tayo pa kaya? Kapatid, we need to forgive. That's the only way for us to heal. We need to forgive. Kaya sa oras na ito, kung meron taong nakasakit sa'yo, kapatid, may taong nakasakit sa'yo, maaring matagal na yan sa puso mo, gusto kang pagalingin ng Diyos. Pero kailangan mong magpatawad para gumaling. Magpatawad ka. At ikaw ay gagaling dyan. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe mo sa amin ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng aming mga sugat. Lord, ng mga pain, ng mga hurts na meron kami, Lord. You are the God who heals. You heal the brokenhearted. You bind up their wounds. Thank you for healing us, Lord. Lord, we ask for your healing because if we would not be healed, we might be hurting others as well, Lord God. So heal us, Lord. And today, we decide to forgive those who have hurt us, Lord. Nagdi-decide po kami na magpatawad ng mga taong sa amin po ay nakasakit. Sa amin po ay hindi nakagawa ng maganda, Panginoon. Nagpapatawad po kami, Panginoon. Dahil yun lang yung paraan, Panginoon, para kami po ay gagaling. At ikaw ay malulugod, Panginoong Diyos, sa aming puso. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Today, as we partake of this communion, we remember how you have forgiven us, Lord. Lord, sinaktan ka namin sa aming hindi pagsunod, sa amin pong mga pagsuway, Panginoon. But Lord, every time we would come before you and ask forgiveness, you will always forgive, Lord. Salamat po, Panginoon. Today, kami po ay sumasamba sa iyo at Lord, kami kumikilala sa sakripisyong ginawa mo dun sa krus. Salamat po sa iyong dugong nabuhos na hugasan ng aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong buhay na inalay, nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong muling pagkabuhay, Panginoong Yesus, meron kaming katagumpayan. Salamat po, Panginoon. And today, I pray for your healing upon us. Lord, maaring hindi lang emotional healing. Lord, maaring mental, Panginoon, maaring physical, Lord God. Lord, anumang kagalingan ang kailangan namin, kayo po ang magpagaling sa amin. Salamat po, Panginoon, and may this communion be a blessing to us as we honor you today, Lord, remembering your love for us. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, let's partake of the communion and let us worship the Lord. Hallelujah. Once again, church, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Hallelujah. Come on, let's continue to worship Him. And now we will declare that He shall reign forever and ever. Hallelujah. Come on, lift those hands. Hallelujah. And He shall reign forever.
Hallelujah. Palakpakan po natin ang malakas ang Panginoong Diyos. Sige po, let's worship Him. We give you glory, praise, and honor today, Lord. We worship you. We thank you for your love for us, Lord. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Lord, you know na naparito kami para sambahin ka. Kaya tanggapin mo po ang aming pagsamba sa iyo. Malugod ka, Panginoon. Hindi kami mabubuhay nang wala ka, Panginoon. Di namin kaya, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa oras na binigay mo sa amin. Masaya kami na samba ka namin, Panginoon. At lalabas kami sa lugar na to, baon-baon namin ang salita mo, nababago sa aming puso, patuloy na magpapagaling sa amin at magpapalakas, Panginoon. Hindi lang yun, Lord, pababaunan mo kami ng pagpapala mo, Panginoon. Be-bless mo ang bawat isa na nandito, Panginoon. Dahil kailanman, hindi po masasayang ang desisyon namin na ikaw ay sambahin, Lord God. Hindi kailanman ito mawawala ng kabuluhan, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. At Lord, sa paglabas namin dito, Lord, hayaan niyo po na maranasan namin ang pagsama ng iyong presensya sa amin, Lord, sa pagharap namin sa panibagong linggo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, continue to bless your people. And we worship you, God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Happy Sunday po!